ating mga mata at puso. Akin na pong umpisahin basahin. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito ayon sa aming tinanggap na kaawaan ay hindi kami nanghihina. Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay pinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung ang aming ebanghelyo ay nagtatalokbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Nabinulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo Jesus. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabila-kabila ay nanggigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Ngayon yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya at kaya kami naman ay nangagsasalita. Sa aming nalalaman na ang bumuhay na mag-uli sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay na mag-uli sa amin, nakalakip ni Jesus, at ihaharap kaming kasama ninyo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpapasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sapagkat ang aming maagang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisipingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan,
Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Mga kaibigan, mga kapatiran ko kay Kristo, ito po ang talata mula po sa pangalawang Korinto, mula 1 hanggang 18. Kung meron po kayong naunawaan, pwede niyo pong i-comment at aking pong babasahin. Sa akin pong naunawaan dito mga kaibigan, ay ito po ang aking ibahagi sa inyo. Ito pong talata na nakasaad po dito sa versikulo 4. Ang tungkol po sa pagbulag ng Diyos ng sanglibutan ito. Sabi dito, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo o ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito mga kaibigan, binulag lalo ang pag-iisip ng mga taong hindi sumampalataya kay Kristo.